Actually, yan po ay aking narinig na rin. Hindi lang isang beses, maraming beses na po na naririnig natin yan na from traders daw ang pagbili ng NFA. Now, dito po sa mga audit na ginagawa natin, lumilitaw po yung sinasabing mga trader. May mga documents, meaning may dalang RSBSA registration ng mga magsasaka. So, dun po nahihirapan ng NFA. Paano niya ita-turn down? Kasi ang nasa rule, pag may nakita RSBSA registered or MAU certification, hindi na po namin matatanggihan. So what we did, ako po mismo, I have issued an order to all warehouses procuring palay to be more transparent. Lagay ninyo lahat sa bulletin board, kahit sa FB pages ninyo, sino yung mga binilhan ng palay para mas scrutinize na magsasaka. Pangalawa, nagpalagay po ako ng table, farmer's table. Kahit na sino magsasaka, maliit na magsasaka, or kung sino mang representative ng organization, pwede nyo pong panoorin yung pagbili ng palay ng NFA para kung sakaling ganon, may problema, i-report nyo po sa amin. So, those are the measures that we are doing right now. I don't know if it's sufficient, pero tutuloy-tuloy po natin yan until pareho po tayo, ang ating magsasaka, maliit man o malaki, ay natutuwa at hindi sila na uunahan ng sinasabi nilang mga traders. Well,